Ilang oras na lang at magsisimula na ang Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pag-uusapan pa rin ang grave threats ng Vice Presidente laban sa Pangulo at ilan pang mga opisyal ng gobyerno. Nakatakdang humarap ngayong araw sa impeachment court si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotoc na humarap na rin sa Kamara noong Abril para sa parehong paksa. Nang tanungin naman natin ang mga taga-subaybay online, ang sabi nila. Ayon kay Orlando Diaz, evidence of guilt is very clear on all counts, but she will be acquitted because of that 16-vote rule of Escudero. He interpreted the Constitution literally. The Constitution must be interested with top consideration of its intention. Sabi naman ni Doris Day, no need convincing, just see the no joke video. The threat is absolute. Sabi naman ni Elizardo Carayon, it's just a normal reaction if you are frustrated and pressured. What if it's true that there is a plot to her life? Therefore, she just let the madlang people know the real scenario if something happens to her. Guilt comes after the said plan is materialized. At sabi naman ni Daisy Landoy, kahit tumambling pa ang prosecution team, walang maniniwala sa kanila. Hello, DDS. Sabi ni Arthur Fermo Huego, a finding of guilt should be based on credible evidence, established facts, and due process, not on public opinion or political narrative. Whether someone is convicted or cleared, the outcome should rest on what can be proven under the law, not on assumptions or personal preferences. Ayan. O, hindi parang, kita mo, parang tumatalino sila. Kasi siguro dahil nakikinig talaga sila, sabi ko nga dito sa ating panauhin, pwede ka naman talagang ma-impeach na sa unang article pa lang if proven authentic and guilty. Pero dahil gusto nilang talakayin lahat ng apat na article, natututo rin tayo. Yung mga sumusubaybay, ano ba talaga, what constitutes a grave threat? Or what constitutes plunder? Hindi ba? Or malversation of funds, para malaman na rin natin at para mahiya nga yung mga senador kung sakaling mapatunayan. Daming mga bagay na wag tularan. Oo, gano'n. Oo. Tsaka yung sinasabi ng iba na numero lang yan, politika lang yan, mahihiya yung mga senador eh. Feeling ko lang na mahihiya sila. Sana Baka may natitira pa. haharap sila sa paghusga ng mga tao. Kung mapatunayan, ayan. Para naman talakayin ang posibleng mangyari ngayon sa impeachment trial, makakasama natin Attorney Howard Calleja, isang law professor at litigation lawyer. Welcome back to Memo. Yes, good morning again, Corina, Willard. Good morning and good morning to everybody. Morning, sir. Tinatanong ko si Attorney kanina, what do you feel most strongly about ito sa mga nangyaring nakaraan? Sabi ko nga, malinaw na madali ang trabaho ng prosecution dahil magaling yung kanilang testigo nung nakaraan at si Kalilong ay na-authenticate yung video. But more than that, pinadali ng trabaho ng depensa dahil inamin mismo ng depensa yung video. So pag inamin nila yung video, kasi naglabas sila ng ebidensya to counter the statements of Kalilong, para mo nang inamin yung sinabi ni Sara. Kasi ang question din yung authentication ng video. So, once you use it, sabi ko nga, meron dyan mutual use or common evidence. So, once it's common, once it's mutually agreed and used by both of them, ano pang patutunayan mo on authenticity? And we have to remember, Corina and Willard, pag sinabi mong grave threats, it is the utterance of the threat. No? Once you make a threat and the other person heard or knows about the threat, yun na po yung grave threat. Hindi na kailangan pa yung iba pang... Hindi kailangan maglabas ng baril. Hindi kailangan maglabas. Kasi pag lumabas ka ng baril o naglabas ka ng hitman o ng assassin, sedition na yan o conspiracy to commit sedition. At natatawa ko kay Senator Cayetano. Sabi niya, hindi naman namatay. Kasi kung namatay, hindi naman grave threat na yun, Corina. Murder na yun. Iba na yun. So sabi ko, but nonetheless, sabi mo nga, baka naman meron pang baguhin yung isip ng ibang senador. Baka naman, in the next few days, baka tumibay ang kanilang resolve to convict, no? But sa tingin ko, with the authenticity, klaro na meron na pong grave threat. Sa palagay po ba ninyo, it was a mistake that they admitted it is authentic? Well, sa akin, malaking blunder yon, no? Pero ang isang question ko is,
baka naman kasi sinama nila yung kay Zulaika dun sa pag-admit na kita natin this week papasok si Zulaika, no? Si Lopez. So baka naman double-edged sword kasi ang hostile witness is always a question mark, no? So baka naman kasi hindi kasama si Zulaika doon sa initial introduction kung sino ang mga witnesses. So baka naman gusto talaga nilang ipasok, parang baka meron siyang sabihin or kasi once umupo yan, you don't know what she she's will going say. to say. Yes. So baka naman it's also a ploy. So hindi rin natin malaman. Kaya magandang subaybayan itong the next 3 days or the next few days na mangyayari ito. So as a hostile witness, wala naman po talaga siyang karapatan na tumanggi. Well, kasi si Zulaika is testigo. So, pag sinumpi na siya, hindi siya pwedeng tumanggi. Compared to, di ba, naalala natin si Lorna Capunan, sinabi rin, gusto niyang tawagin si VP Sara kasi sabi niya, nandyan lang sa kabilang room. Tawagin natin, gawin natin hostile witness din. Kaso si VP Sara ay akusado dito sa impeachment. Pwede niyang gamitin na yung kanyang right against self-incrimination kasi siya mismo ay akusado sa mismong kaso niya. So, pwede niyang gamitin ito compared to Zulaika, who is not accused in this case, but only used as a witness. So that's for tomorrow, no, Zulaika? Yung today, ikaw, ano ang makakapagpatunay sa'yo bilang observer, Willard, na totoong meron siyang kinontrata? Kasi nag-testify na ang senior agent. Ano pa kaya ang pwedeng mai-offer ng isang regional director, kumbaga superior boss ng senior agent? Ikaw, kung ikaw ang manonood, ano ang magpapatunay sa'yo meron talaga siyang kinontrata? Gusto kong makita sino talaga yung kinontrata, syempre. At kung anong sasabihin yung kinontrata. Oo, pero sabi pala ni attorney, hindi na kailangan na umabot sa puntong yun. Kasi grave threat. Pag meron ka nang nakita kinontrata, sedition na yon. Because you conspire to hurt or revenge a public official. In this case, the President and the First Lady and the Speaker. So medyo hindi na po grave threat yon. Pero umakyat na tayo. But as I said, baka naman gusto talaga ng mga tao na makita na nangyari ito o totoo ito at yung ating mga senator judges. Kasi nga, we have to remember, kung ito ay criminal proceedings, meron tayong tinatawag na attempted, frustrated, at consummated stage. 3 stages of action. Pag grave threat, wala hong consummated, wala hong attempted, frustrated yan. Once sinabi mo na, once binigkas mo, consummated na yon, tapos na yon, di ba? So, yun ang tanong ko dito, bakit ipapakita? Maybe sa tingin ko only to convince the public na ganito kasi ang ano dito is yung kanyang betrayal of public trust Is she fit for office? Baka talaga naman kung meron ka namang kinontrata. Pero natatawa ako sa kontrata ko rin at Willard. Wala namang assassin na pumipirma ng memorandum of agreement or contract to kill. Di ba? Wala namang ganyan. So hindi, but nonetheless, hayaan na natin. Let the prosecution present its evidence and hopefully, let's see if they can convince the public and the senator judges na meron niyang assassin present kung meron na. Kasi kung minsan, you have to know when to stop, no? Kasi iniisip ko, kumbinsido na halos lahat, pati nga depensa, kumbinsido na. Authentic, sinabi talaga niya. According to Attorney Michael Poa, nung na-interview ko po siya, hindi naman po namin itinatanggi na talagang may video at sinabi po niya ang mga bagay na yon. Yun nga lang, baka lalong mapahina pag hindi nila napatunayan itong hitman na ito. Ano po, attorney? Kaya nga sabi ko double-edged. Hindi natin alam kung paglabas nito. Kasi nga, ang tingin ko, ang importante dito, sa tingin natin, once ipresenta nila, na naririnig natin sa harap, meron yung offer of evidence. Doon yung purpose. Ano ba yung purpose? Ba't pinaupo mo itong taong to? Yun ang kailangan natin pakinggan mamaya, in the days to come. Kung magpapakita sila ng hitman o kunyari na confirm nila na meron talagang ganyan na nangyari, edi sabi ko nga, that would increase. But that would elevate the crime from threat to conspiracy, to sedition. No? But nonetheless, it's still betrayal of public trust kasi ang papatayin mo dito is the President, the First Lady, at the Speaker. Plus, yung nakakatawa nga doon sa defense, hindi lang si Poa, si Villuan, if you remember, ang sinabi pero may justification. Kasi nga, defensa niya ito dahil nga natatakot siya, di ba? But in law, if you use a justifying circumstance, you already admit to the fact. So inadmit mo na kaagad na may grave threat. You are just excusing yourself. So maniniwala ba, may excuse ba? Yun ang tanong dito. Siguro na gusto nilang ibigay na doubt sa minds ng mga judges. Attorney, doon sa offer of evidence, pwede ho bang tumutol pa ang depensa
kabilang na sa pagpapalabas, halimbawa kay Attorney Zulaika Lopez. Opo. Oo. Pwede kasi pag simula niya mag-offer ka, no, purpose, tawag offer purpose of evidence of testimony. Pwede kang maggawa ng manifestation o pwede kang magbigay ng objection. However, in the case of Zulaika Lopez, although hindi siya kasama doon sa listahan, kumbaga binuksan nila yung Pandora's box when they offered her in that cross-examination at pinakita yung video, naging essential siya tuloy. So, how can now they object to the presentation of Zulaika when the defense itself was the one who opened the door for her to be introduced into the case? Okay. Well, titingnan natin kung anong sasabihin ni Zulaika. I mean, how wrong can it go? How wrong can it go? Well, it can go wrong both ways. Alam natin na Zulaika technically is the chief of staff, knows more than 101%. Baka kung anong tanungin. Alam mo, Corina and Willard, bilang abogado, once umupo ang testigo dyan, kung magaling yung abogado, baka hindi na alam kung ano na yung sasabihin niya. Kasi iba na yung sitwasyon once you are on the stand. No? But then again, as I said, it can also go wrong on the part of the prosecution kasi baka naman, parang Trojan horse, pag upo niya dyan, talagang well-versed siya. Ito na sasabihin ko to absolve the Vice President. So pwede rin gano'n yun. So medyo everybody has to tiptoe patiently and carefully. Palagay ko kung ito po'y nasa korte, ay impeachment na talaga siguro. Ano po? I mean, based on your reasoning, yeah, it's really logical. Pero ito po'y political exercise. So anong inyong prediction dyan? Well, ang akin lang tingin ko, meron na tayong, kung sa 12, 13, malamang meron. Pero kung makakumbinsi pa tayo ng another 3 or 4, mas maganda. Pero yung question din kanina na kung bababa yung number from 16 to 14 or 12 or whatever yung conviction number, isang pwedeng pag-isipan din yon. Pero kung ako tatanungin nyo, as of today, kasi ang importante lang po sa grave threats yung malice and intent. Klaro po yon na mula dun sa last week na patunayan, authentic, at napatunayan may kakayahan at mayroong intent. Actually, may motive pa nga kasi siya yung Vice President, motive to gain, to succeed. So, klaro po yun. So, yun po napatunayan. Sa akin pong opinion, as far as last week is concerned. But it will have to go through the Supreme Court or the number of 2/3 of all senators, binabanggit ba sa Saligang Batas po yung number 24? Hindi po. Hindi, Nakalagay 2/3 of all members. So, ang question dyan, what is 2/3 of all members? Sino po ang member? Di syempre yung nag-participate sa trial. Ayun po ang aming theory. At sa tingin ko, yung tanong nyo, Corina, kung pupunta dapat sa Supreme Court, actually, under the Constitution, the Senate as the impeachment court can make its own rule. So pwede na lang sabihin, dahil wala yung iba, 14 lang sila o 15, pwede. Pero syempre, question din yan kung sino ang hindi happy dun sa ruling na yon. Ang question dun kung pwedeng tanungin na yung question ni Senator Cheese or Presiding Officer Cheese, parang kasing hindi resolution yun parang statement niya yun nung nag-opening statement siya So hindi ko alam kung carried yun as a resolution, whether it's enough or aantayin natin kung boboto sila o kung merong mag-question mismo niyan sa Supreme Court. Baka po strategy. Baka rin strategy. Kasi pareho sila ng opinion ni Senator Ping Lacson. 16 is the right number. Knowing that they can always elevate it to the Supreme Court. Baka nga, baka pwede rin ganun. Para hindi po sila pagdudahan sa kanilang mga inaaresto. Or baka naman, Corina at Willard, baka naman kasi sa lakas ng ebidensya, hindi na kailangan tanungin kasi makuha natin yung 16 or 17. So it might be that way also. So tingnan natin po natin. Kaya maganda pa yung itong teleserye na to, mahaba pa. Mahaba pa. And huling tanong bago yung ating ansabi nila. Sa depensa po, kailan po yung depensa magpapakita ng kanila namang rebuttal? Well, as far as this article is concerned, once matapos lahat ng presentation ng prosecution, yun naman yung turn ng defense, no? Parang one side, then the other side. So once mag-rest yung prosecution, turn na ng defense, magbigay ng kanilang testigo o ng kanilang mga documentary evidence. Okay. Attorney, gaano kabigat itong binabanggit na Oplan Romanov or Operation Romanov o yung sinasabing plano na iligpit din si VP Sara? Does it justify her making that threat against the President? Hindi nga kasi di ba yung Romanov, hanapin mo muna si Rasputin, di ba? nung panahon ng Russia yun di ba? So sa tingin ko, at saka
nabasa ko nga at nabalitaan ko nga na ang unang naggamit naman ito is si Baste against Pangulong BBM. So, paano naman nangyari yon? Plus, kung ikaw meron ngang threat na ganito, bakit ngayon mo lang dinalabas? Bakit hindi mo pinaimbestiga last year o nung nakaraan pa? Kasi, it is only a justifying circumstance. But ang tanong dito, valid ba yon o meron ba yon? Anong ginawa mo kung to investigate or to check the validity of it, or baka naman sabi-sabi mo lang? Oo, kailangan patunayan nila merong ganon. Or ipablatter man lang, attorney? Oo, hindi man lang napablatter. Oo. So, kailangan mapatunayan yon. So, and thereby, in a political exercise such as that, it holds water. Halimbawa, yung sabihin nilang, nung mga panahong dati, crime of passion, absuelto. Nung mga panahon ng 1960s pa yata yon. Pero ito, was it a crime of passion? I mean, was it enough that her family was threatened? Wala naman crime of passion dito sa grave threats. Hindi naman ginagamit na justification yan. At saka kahit na ang pagmamahal mo sa staff mo or pag-alaga mo sa staff mo, hindi naman kasama din yan. So, hindi ko rin makuha kung saan yung passion. Plus, hindi lang naman kasi ito passion. You have to remember, Corina and Willard, she did not say it one time. Kasi yung passion, yung biglaan Inulit niya ito in, I think, 2 or 3 other press cons. Meron pa yung picture siya, nagigilitaan or gano'n. May ano pa siya, di ba? May action pa siya na gano'n. So, paano yung passion? Yung passion is yung biglaan. You repeated it many times and you said it many times. So, how can it be an outburst? Oo. So parang that's the pattern that they were talking about, na gusto rin nilang patunayan na hindi ito one time lang. Talagang merong inclination. Dahilan kung bakit nila kailangan i-present yung mga press conferences na yon or mga statements ng VP. Oo. Well, kung kayo po ang abogado ng depensa, sir, ano po ang pangunahing punto na susubukan ninyong butasin sa cross-examination nitong si Director Lotoc about the hitman? Well, ang tanong nga doon is the presence of the hitman. If you are doing cross-examination, you destroy the character, the integrity of the witness presented, not of the testigo itself, Kasi iba yung testigo, iba yung dokumento o yung video na pinapakita. So ang tanong doon is meron ba siyang credible evidence or credible knowledge as to the existence of this hitman. So yun po ang titirahin natin. Paano niya, kunyari, na-imbestiga? Paano niya nahanap? Kasi sino ba nga amin na hitman ka? Di ba? O kung meron mang hitman, bakit hindi niya hinuli? Kasi kung present na pala yan, o kung alam nila, ano ba ang kanilang efforts para hanapin ito? Kasi anytime, pwedeng bumaril ito o pumatay or whatever. So, siguro yun ang kailangan tanungin, if ever. But, siyempre, ayoko naman tumulong sa one side or the other. Baka naman gamitin nila ito. But then again, it's a matter of really testing the credibility of the witness, and also of the documents or object evidence that he or she is presenting. Ayun, okay. So, tingnan po natin kung anong mangyayari today at sa mga darating na araw. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Howard Calleja. Thank you. Thank you always. At sana po maliwanagan ang lahat. Ang pinaka-importante yata dito ay natututo tayo, Natututo tayong kilatisin ang bawat argumento ng magkabilang panig. Sa puntong ito, oras na para malaman natin anong sinasabi na naman ng ating mga manonood. Eto na po, ang sabi nila, ano ang kukumbinsi sa inyo na guilty sa grave threat si VP Sara? Sabi ni Mirna Kyocho Mesinas, I'm already convinced. Video pa lang niya, her facial expression is very apparent. Sabi ni Boy Galicia, hindi magsisinungaling ang ebidensya at dokumentong ilalabas. Sabi ni Gian Fall, guilt is instinctive. Even a child's natural reaction to doing something wrong is to hide rather than face their parents. Sabi naman ni Mua Amer, please refer to the senator judges. Parang memo lang na memohan ako. May ID sila. Nakasulat na ngayon palang guilty, not guilty. Thank you po, Attorney. Thank you. Maraming salamat.